And now let's get insights and updates from Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. She joins us live this morning via Zoom. Good morning, Yusek. Thank you for joining us here on News and Views. Hi, Yusek. Yes, good morning, ladies. Yeah. Beautiful ladies. Okay, unahin ko na po, Yusek, can we just get your reaction kahapon? Nailabas na nga ang qualified human trafficking charges against former Palace Press Officer, presidential spokesperson rather, na si Harry Roque. Tama lang po, dapat lamang pong lumabas kung ano ang dapat na lumabas para kung sino man ang mayroong kailangan panagutan, dapat managot po sa batas. Yusek, sabi nga dito, an Angeles Court judge will decide if this has probable cause and later on will issue an arrest warrant. But the question here is how will the government or the Philippine government implement this arrest warrant kung nagsisik po ng asylum sa The Hague si Harry Roque, si Attorney Harry Roque? Depende na po yan Depende naman po yan yung sinasabing right to non-refoulement. Papakita po kung ang pagpapa-aresto ba sa kanya ay merong kasama kaakibat na pag-torture or persecution. Yun yung pinaka-importante doon kasi sinasabi nila kapag meron kang, you're seeking for an asylum, meron kang karapatan, may right of non-refoulement. Pero you have also to show na bakit ka ba arestuhin? Ang pag-aresto ba sa iyo because of the persecution? May torture bang kaakibat? So, dapat yung mapakita yan. So now, may case tayo, itong case naman na to, ay makikita siguro ang ebidensya, hindi naman siguro po ang gobyerno ng Netherlands ay magbubulag-bulagan sa ganitong mga klaseng mga sitwasyon. Pero syempre po, nasa gobyerno pa rin po ng Netherlands yan. So tandaan natin, ng Netherlands po, miyembro po to ng Interpol. Yeah, but can you enlighten us, Yusek, because we're not lawyers here. And sinasabi nga po dito, ang Pilipinas at saka Netherlands ay wala pong extradition treaty. Yes, totoo po. Lumalabas po ng walang extradition treaty. Pero Netherlands naman po ay miyembro ng Interpol. Kung Interpol to Interpol naman po ang pag-uusapan natin, malamang din po ay magkukumit sila at magbibigay din po sila ng kooperasyon patungkol dito. So, Yusek, tama po ba? So, the DOJ can coordinate with Interpol. Kung if ever magkakaroon nga ng arrest warrant, si Interpol po mag-i-implement nun. Yes, government to government, pag-uusapan po muna para po sa respeto po. Pero sabi po natin, kung ang Netherlands po ay miyembro po ng Interpol, ay maaari po makipag-ugnayan ng Interpol to Interpol. Well, Yusek, just based on what you know, gano'n ba po ba ka-solid yung ebidensya laban dito kay Attorney Harry Roque? Because he did argue multiple times, he maintains na siya ay naging legal representative lamang. In fact, hindi naman niya alam kung bakit siya nasama dun sa organizational chart. But is it really possible for a legal representative of a corporation to not know the nature of their business? But unang-una, baka nakalimutan po ni Attorney Harry Roque na he had this revelations in one of the radio program interviews. He admitted that this whirlwind, sinabi po niya, ito ay yung kayang kliyente, through Cassandra Ong, na itong whirlwind ay di umano, ay isang service provider. Yes. Ako po ay naging abogado nila noong Setyembre dahil nga po na-discover nila na meron na silang writ of execution sa ejectment doon sa lugar kung nasaan yung mga building na pag-aari ng Whirlwind. Pero ang Whirlwind po, hindi po siya POGO operator. Siya po yung nagpapaupa doon sa Lucky South 99 na siyang merong lisensya dati ng POGO at siya rin po ang service provider. Now, alam ko naman po yung negosyo ng service provider dahil nung panahon ng quarantine, nung meron pa tayong COVID, ay nakipag-ugnayan ako doon sa PAGCOR at saka doon sa Association of Service Provider. Sila po talaga ang lahat na nagbibigay ng serbisyo sa mga POGO kasi ang mga POGO po ay mga Chino po yan. Dahil yan po ay electronic casino sa China, lahat po sila ay Mandarin speaking. So trabaho po ng service provider na bigay yung physical premises, yung mga equipment, yung mga software, at pati na po yung liaison sa gobyerno. Opo, service provider ng Lucky South ang Whirlwind sa ano pong serbisyo? Lahat po Kasi pagkakaintindi ko nga, hindi lang sila nagpapaupa ng physical premises,
pati yung mga computers, sila nagbili at nag-install doon. Yung mga software, sila rin nag-provide. At sila rin yung in charge pagkuha ng mga Pilipinong mga empleyado. Sila rin yung kumukuha ng security agency at saka ng mga money agency. So ganyan po talaga ang trabaho nila. So ang gagawin lang ng POGO operator, mag-ooperate talaga sila. Sino po ang POGO licensee? Kasi sabi nga po ninyo, ay, di ba, may lisensya po naman itong POGO dyan sa PORAC. Sino ang may hawak ng PAGCOR license? Lucky South 99 po ang service provider that provided everything, including the employees. So, ibig sabihin, if this Whirlwind is working for Lucky South 99 to recruit the employees at siya yung lawyer, so ibig sabihin, may alam siya doon. Yeah. Kahit ano siya. And, hindi lang po yan. Pati po kasi yung license, si service provider, di umano ang Whirlwind, and he was the one seeking, di ba? Or asking help ma-renew ang license ng Lucky South 99, it's direct participation. Pero Yusek, yes, he indeed admitted na nag-lawyering po nga siya doon, as you've mentioned. Pero sinasabi din po niya repeatedly that these actions does not mean or do not mean na trafficking. Okay, again, yung empleyado po niya, tinulungan niya na as service provider, not just the owner of the land, not only the lessor, po ba? Hindi lang through the one that leasing the property. Hindi lang yon, hindi lang leasing the property. As service provider. And he knows it. Kapag service provider ka, and your client is providing all the employees. So siyempre lahat po yan. Why sila yung nagre-recruit eh. So anong pwede niyang sabihin po doon? But that's his admissions. Those are all his admissions in one of the radio program interviews. So, tignan po natin, kung ganyan naman po ang kanyang depensa, it's up to him to defend himself, to defend his cause, para ma-acquit po siya. Well, Yusek, hindi lang naman po si Attorney Harry Roque yung nasampahan ng kaso, no? Even Cassandra Ong and other members nitong Whirlwind Corporation. Pero may iba pa po ba nga pwedeng charges na ma-file sa kanila bukod dito po sa qualified human trafficking? Because PAOK did find other evidence nga ng illegal detention, cybercrime fraud, etc. po. Lumalabas po ngayon, hawak ko po ngayon ay marami po talaga nasampahan ng qualified human trafficking. Pero yung iba po, may mga na-dismiss naman din pong, may mga respondents na hindi po sila nakasama at na-dismiss naman po yung mga kaso. So as of the moment po, yun po yung nasampahang kaso, yung qualified human trafficking. Before we move forward to another issue, maybe you want to give a message to Attorney Harry Roque in light of this cases filed against him? Well, since this is already a case filed against, well, he can make any legal actions, he can make any pleading, he can file a motion for reconsideration if he wants, but at least he should face the charges filed against him here in the Philippines. Diba? Sabi nga nila, bring home, bring FPRRD home. So we should also request, since there's already case now that will be filed, there's a recommendation that the case should be filed in court, so he should face it here. He should face those cases here in the Philippines. So let us bring Attorney Harry Roque home. All right, taking this opportunity to ask you na rin po regarding the issue surrounding the 20 pesos per kilo rice program po ng Department of Agriculture under PBBM administration. A lot of people are questioning its timing, because after 3 years of this administration, bakit ngayon lang naipatupad ang 20 pesos na programa na ito? So siguro po doon sa mga nagsasabi ng ganyan, hindi po siguro nila aware kung paano ba magtrabaho ang Pangulo. Hindi lang naman po ito ang issue sa bansa. Pero iniisa po para matupad lahat ang kanyang mga aspirasyon, ang kanyang goals, ang kanyang pangako para sa taong bayan. Hindi po in just one click, kaya na agad. Dahil bakit? Hindi naman po diktador ang ating Pangulo. So yan ay inaaral, ano ang tamang pamamaraan, paano yung budget, paano yung pagtulong ng LGU, paano maibibigay lahat ito
ng nasa tama at nasa legal na pamamaraan. Hindi po ito pwede basta na, hoy, gusto ko yan. Hindi po ganoon ang Pangulo. Lahat po ay dapat na naaayon sa batas at dapat po ay tama. So with this, sabi nga natin, ang serbisyo ng gobyerno, wala pong sinasabing timing dito. After election ba natin ibibigay? Of course not. Sabi nga nila, kailan pa? Kailan pa ibibigay yung damo? Kapag patay na ba yung kabayo? Kung ngayon kailangan, ngayon ibigay. Kung ngayon kayang ibigay, ibigay na ngayon. Dapat ng trabaho ng gobyerno, supposed to be 24/7 para sa taong bayan. So with this, nagkaroon po ng magandang pag-uusap, nakatulong ang Visayas governors, ang lokal na pamahalaan sa Visayas. So ba't hindi po natin i-grab para maibigay po kaagad-agad sa mga constituents, sa taong bayan dyan sa Visayas in particular. For the meantime lang naman po ito kasi hindi po ang Luzon at ang Mindanao, gagawin nila ng programa. So unahin lang po muna tayong Visayas dahil marami pong supply dyan. Diyan po talaga maraming supply ng bigas. And at the same time, yung mga local government officers natin dyan, nagpahayag ng kanilang pagtulong. So why not grab it? Opo. Yusek, follow-up lang po. It's good that you mentioned po kasi napag-aralan po ng administrasyon bago po inimplementa ito. Pero po, doon po sa one of your interviews, you said po na ito pong kalidad, sa usapin po ng kalidad ng bigas na ito na pinag-uusapan, ang sabi niyo po, ito ay 33 pesos talaga, no, na bigas. At ito po ay sa-subsidize. So this is going to be heavily subsidized by the government. So po ang issue daw po dito kasi Yusek, manggagaling pa rin sa taong bayan yung pera na gagamitin dito sa programa na ito. Tingin po naman natin ay walang masama po doon dahil ang ayuda, ang AIX, ang tupad, galing po lahat yan sa taong bayan. So lahat po na itinutulong po natin, hindi naman po nanggagaling yan sa bulsa ng sino man. Lahat po tayo kailangan magtulong-tulong kung ano po ang maaaring ibigay ng taong bayan, kung galing ito sa buwis at maitutulong po sa taong bayan, wala pong masama doon. Hindi po dapat ito hindi maibigay. Kung ano po yung ibinibigay na, let's say, tax ng taong bayan, dapat mapunta rin po sa taong bayan. But Yusek, linawin lang po natin, no? Because you have Vice President Sara Duterte criticizing yung kalidad po nung bigas. Sabi niya, hindi daw fit for human consumption. Panghayop pa nga daw po. So let's just clarify the quality, the texture in itong bigas na ito kasi natambak din po ito ng matagal sa mga warehouse. So I am sorry for her. I am sorry for VP Sara. Hindi po niya kasi inaalam kung ano yung kabuuan ng kwento bago po siya magsalita. Unang-una po, hindi niya nalaman na ito po yung bigas na ibinebenta po ngayon sa kadiwa ng 33 pesos. Ibig sabihin, maganda po yung kwalidad niyan. Maganda yung quality niyan. Ito rin po yung binibenta sa kadiwa na 29 pesos para po sa vulnerable sectors. So it's the same kind ng rice na gagawin na po instead sa kadiwa na P29, gagawin na po na P20. So ang dahilan lang po ng kanyang pagiging negatibo sa ganitong proyekto ng Pangulo is wala. Para lang ibagsak, di ba? Ibagsak ang integridad ng Pangulo at ng administrasyon. Kaya nga ang tanong natin ngayon, sino ba talaga ang may nais magpapabagsak kanino? Kasi wala pong namumutawi sa Pangulo na VP resign, wala pong gano'n namumutawi sa bibig ng ating Pangulo. Pero Yusek, you also have some advocates concerned about the feasibility of this program, this 20 peso per kilo rice program. Kaya ba ito i-sustain hanggang 2028 po? And kasama po ba yun sa plano? Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa end of ng administrasyon ni PBBM? Ito po yung sinabi natin pag-aaral. Tinignan po talaga kung kakayanin po. Sa ngayon po, napag-aralan na kaya. At ang balak po talaga dito ay hanggang sa December 20, ito pong taon to, 2025. Pero sa susunod na taon, inaaral po na ito ay isama na sa budget para po hindi na rin po magbigay ng subsidiya ang lokal na pamahalaan. Matitiyak po ba, Yusek, ng DA, pati na rin ng admin ni PBBM na farmers will not incur major losses with this kind of program? Okay, sa tagal na po. Sa tagal na po ng programa na to, sa kadiwa po, ang NFA bumibili po sa farmers ng halagang yung 33 binebenta po natin. 33 pesos at 29 para sa vulnerable sectors. Wala naman pong nagrereklamong farmers. It's the same. The same pattern. Ganun pa rin po mangyayari. Isa-subsidize lang po ng lokal na pamahalaan at ng national government. Yung 13 pesos. From the 33,
gagawin 20, yung 13 yung isa-subsidize. So hindi po malulugi ang farmers dito. Same that po ng pagbili ng NFA ng bigas mula sa local farmers. What about your reaction po dun sa ibang mga critics against this program, na saying na this program is really not organic in a sense na hindi naman po talaga sa market ibebenta yung 20 pesos eh. It's not rice for all. But pinilit lang na magkaroon ng 20 pesos just to fulfill the promise in the election during 2022 elections. Ako, ang mga tao walang nakikitang liwanag, puro dilim ang makikita niyan. Kailangan pa ba nating pintasan? Kung yung mas nangangailangan, ito po tayo yung nasa laylayan ng lipunan, ang mas nangangailangan. Kasi po, siguro yung mga namimintas po, yan kaya naman pong bumili niyan kung anong klase ng bigas ang kaya nila. Pero ang inuuna po natin ngayon ay yung nasa laylayan ng lipunan. Kung ibibigay po natin to sa mas tao na nangangailangan, ba't hindi po natin ibigay? Sana makipagtulungan na lang po sila. Okay? Kasi kapag hindi po natin tinulungan to, madideprive naman po natin yung mga nasa laylayan ng lipunan na makapag-avail ng mas mura. So dapat na lang po nila yung positibong epekto ito, lalo na doon sa mga nangangailangan. Yusek, I want to go back dun po sa issue ng farmers. Sabi nyo nga po, wala naman po magiging epekto po to sa kanila. But some are saying po, like sinasabi po dun sa Federation of Free Farmers, na ngayong panahon na ito, wala. Pero in the long run, meron because of the amount of nagagastusin daw po dito sa pagsasubsidize ng mga palay na ito. Na instead of using na lang daw po itong mga pera nagagastusin na ito para mas mabigyan ng modern equipment, mas masuportahan po yung mga farmers po natin. Ibang issue po yun. Alam ko po may mga farmers po ngayon nagpapasalamat kasi kamakailang lamang ay nagbigay po ng makinarya. Ang Pangulo, ibang kooperatiba, nasa good news po natin yan. So ibang usapin po yun, ang pagtulong po sa farmers, yung pagbibigay po ng mga titulo, yung tandaan po natin, nagkaroon din po ng amnesty sa mga utang ng mga farmers para yung kanilang mga lupa ay manatili sa kanila. Iba pong proyekto yan. So hindi po naiiwan ang mga farmers natin. Maraming proyekto ang Pangulo. Maraming binibigay na fertilizer ang Pangulo sa mga farmers natin. Marami po nagsasabi mga farmers sa atin yan. So iba po ang magiging proyekto natin para sa ikauunlad po ng mga farmers. At iba naman po itong pagbibigay po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa mga nangangailangan. They're also looking at po kasi dun sa Federation of Free Farmers na one of the factors na na-consider po na gawin itong 20 pesos is to really decongest yung NFA rice po natin sa warehouse. Is that really true po? Totoo po yan. Kasi kamakailan lamang po ang naging problema po ng NFA dahil nga po dito sa RTL, yung Rice Tariffication Law. Hindi po makapagbenta ng diretso ang NFA sa tao. Because nahaharangan po nung batas ng Rice Tariffication Law. So yun naman po yung pinakikiusap. Yung provision na po na yon, even before po, kahit nagkaroon ng amendments, naharang po kasi ito Naharang po itong provision na to na nare-request na noon pa po ng administrasyon. May proposal po dyan na bigyan po ng power ang NFA. Kahit po si Secretary Laurel, yan po yung hinihiling. Pero nagkaroon ng amendment, pero naiwan po yung provision na yon. And Senator Cynthia Villar even said, admitted siya dito na she does not want to give powers to NFA dahil di umano sa mga corruption. Maraming na-suspend during the Duterte administration na officials. But why should we remove the power when it should be the people who are allegedly corrupt? They should be the one to be removed, not the power of the NFA. Kasi pag tinanggal mo yung power ng NFA, ano nang kikilos to for the people. So since tinanggal mo yung power ng NFA, ito yung magiging resulta. So dahil diyan, hindi po nakapagbenta ng derecho, natandaan mo natin, minsan marami pong nagiging aging rice, nagiging laon. Dahil hindi po ito na ibibigay kagad, dahil hindi naman bumibili karamihan ng LGU. Kanya-kanya. Mabebenta lang po ng NFA yan sa LGU. Hindi po diretso sa tao. So that's the problem. With that, tama po na ang dami binibili ng farmers, from the local farmers, na iimbak. Hindi naman karamihan, madalas ang calamity sa Pilipinas, thank God, wala masyado. Pero doon po nagagamit yan sa pamamagitan din po ng DSWD, bibili po yan. Pero kapag natambak po yan, mangangailangan pa po ang NFA
na lease, no, mag-rent ng mga storage for the stocks po. So kailangan po talaga yan mailabas din po yan, ma-release po yan ng mga Well, Yusek Claire, on a different topic, kakalabas lang po ng Okta Research Survey on the trust and performance ratings of our top officials. And for President Bongbong Marcos, his numbers dipped from the fourth quarter of last year. So ang kanyang trust rating po from 65%, bumaba po ng 60%, and his approval likewise from 64 naging 59%. Can we just get the reaction of Malacanang to that? So ang kanyang trust rating, ang trust rating is 60%? Yes. Yes, Yusek. From 65 naging 60 po. From sa Okta Research? Yes. This is just from an Okta Research survey po. Ang Pulse Asia is 25%. Po? So tama ba? Ang Pulse Asia sinasabi na 25%, but now with Okta Research is 60%. Okay. Tomorrow ko na lang po sasagutin yan at kailangan ko pang kausap ang ating Pangulo patungkol. Ako last na lang po, Yusek, before we let you go, yung pong usapin na pinupukol po na kayo daw po ay magkamag-anak ni Congresswoman Franz Castro. I think that was said by VP Sara, if I'm not mistaken. Ma'am, nabanggit ni Yusek Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong take niyo doon? Lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat biktima din kayo na alam nyo kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelyido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae ngayon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Makagaling lang sila sa isang puno. Yes, ito na naman po, nakakalungkot, mukhang hindi po talaga siya nakikinig at hindi niya nakikita. Napapanood ang mga press briefings, hindi rin po yata siya nanonood ng mga programa ng Pangulo sa PTV4. Babanggitin ko na kasi karamihan po ng mga programa po ng Pangulo ay nasa PTV4, sa RTM, Radyo Pilipinas. So that's the problem with her. Hindi po siya nanonood, hindi niya nakikita yung mga trabaho ng Pangulo at ng pamahalaan para sa taong bayan. And with that issue, hindi rin po siya nakinig at nanood ng press briefing. Noong ko pa po sinabi na hindi po kami magkamag-anak ni Representative Franz Castro, pero sinabi niya magpinsan kami. So definitely that's disinformation. Nakakalungkot na galing pa mismo sa isang vice presidente ang magsasabi sa taong bayan ng isang disinformation. Pero sabi ko nga po, kung naging kamag-anak ko man si Representative Franz Castro, ikatutuwa ko. Pero nagkataon po kasi na hindi. Yusek, pero why do you think po na may insinuation po na ganun? Insinuation? Hindi siya insinuation. Ginawa niya factual. Bakit po do you think na may ganun po na sinasabi kayo po yung magkamag-anak? And what's the story behind it? Bakit po kailangan sabihin po yun? Siguro, I cannot speak for the Vice President, but the way I see it, it's just Representative Franco is kind of critical on her because of 125 million confidential funds that as of now, hindi pa rin di umano na account ng mabuti dahil ang dami-daming lumalabas na mga fake or mga questionable receipt from the OVP and the DepEd. So, ako naman, I'm not critical on her. Nagkataon lang po siguro na kailangan ko na sagutin kung ano yung mga issue na ibinabato niya sa Pangulo at sa pamahalaan. So parang kakampihan kayo, baka gano'n ang isip. It's the same issue and we have the same ideas or opinion. Hindi pwedeng hindi magkapareho. Pero hindi sabihin na nag-usap kami to be critical on her. Alright, thank you so much for your time, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.